Tiniyak ng DENR na tutulungan nila ang mga manggagawa na maapektuhan ng pagpapasara sa ilang minahan sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Ray Pelayo. Nangako ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi pababayaan ang mga empleyadong umaasa sa mga minahan na ipasasara ng kagawaran. Ayon kay Secretary Gina Lopez, magkakatrabaho rin ang mga ito dahil ide-develop nila ang mga lugar ng isasarang minahan para sa green economy. Pinabulaanan din ng kalihim ang mga lumabas na ulat na nasa 1.2 million ang mga mawawalan ng trabaho sa pagsasara ng mahigit sa 20 minahan sa bansa. Ayon sa kalihim, nasa 0.06% lamang o 234,000 ang kabuuang bilang ng nakaempleyo sa buong mining industry sa bansa base sa datos ng pamahalaan noong 2014. Subalit mas marami naman anya rito ang bilang ng mga naapektuhan dahil sa pinsalang dulot ng mga minahan sa kalikasan. There are so many more people that have been adversely affected for decades. We cannot and we must not build an economy where some people benefit and everyone else suffers. You know, when we close down the mines, we're not going to leave them alone. Hindi naman sila iiwanan. My experience is that a green economy creates many more jobs and is much, much more sustainable. I mean, I have communities earning 30 million a year, 40 million a year. And in the Yolanda area where we invested in ecotourism, in less than a year, they've gotten the money back and they go up to the millions of pesos in terms of salaries. Noong nakaraang linggo, ipinag-utos na ng DENR ang pagsasara ng nasa 23 minahan sa bansa matapos ang isinagawang mining audit ng kagawaran. Napatunayang nagiging sanhi ang mga ito ng malawakang pagkasira ng mga kalikasan at pamayanan. Nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hakbang ng DENR laban sa mapaminsalang mining activity sa bansa. And she's very adamant. Today she's insisting on the closure of so many. And I support her. She's a pro-people, pro-poor policies that I said when I took her in. You can have your way, just be fair and make it legal. That's about the only standard that we follow. What is legal and what is fair. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.